Hey guys, what's up? So ito po ang inyong pambansang Batang Kalye ng Pilipinas at kamusta po ang lahat ng ating mga kabarangay Ginebra sa buong Pilipinas at sa iba't ibang bansa na sumusuporta sa ating pambansang koponan. So for today's video po, ang magsa-shoutout lang po ako sa isa nating kabarangay na si Racy Casela. So nag-comment po kasi siya sa ating isang post at yung content natin about sa Mabrikahan Miset request for a trade. And nagbigay siya ng input at yun nga, ginawan ko po siya ng content na naayon sa kanyang idea. So napakaganda din po ng idea niya. So ito po yung sabi niya. So sabi niya is trade na lang daw si Mabrikahan Misi sa Blackwater for future first round pick ng Blackwater next year para makakuha ulit ng first round pick ang Ginebra kung mangulelat ang Blackwater sa season 50 ng PBA. Sila makakakuha ng first round pick sa first round. So, kaya lang, ang ginawa po natin, kinuha natin yung idea na yan, pero ilalagay po natin yung kanyang sinabi sa Blackwater dun sa Terra Firma. So, since pumasok po kasi ang Terra Firma, ay nagrarank lang yung team nila as number 9, 10, 11, and 12. So, at sa current lineup nga po ng Terra Firma, ay masasabi po natin na hindi siya masyadong intact. So, hindi po natin dinajudge ang Terra Firma kung anong mararating or future ng team. Pero sa nakikita po natin, kung ibabase po natin doon sa kumbaga ranking or performance ng team since pumasok sila noong 2014 to 2015 ay yun nga yung naging ranking nila. And again, yung kanilang lineup hindi nga talaga masyadong impact. So I'm so sorry kay Coach Ronald Tubid, pero this is just like kumbaga theory. So first game nga po nila ay hindi pa nga naglalaro si Jeyo Chu, yung first round pick nila, pero tinalo agad sila ng Blackwater with a commanding lead, 20-point lead. So 107-87 nung Friday, at hindi pa dyan naglaro si Cedric Bearfield. So what more kung naglaro pa si Cedric Bearfield, na alam na natin na napaka-explosive nitong guard na to. So mas malaki siguro yung magiging kalamangan, so hindi natin alam. Pero back tayo dun sa trade kay Mabrikahan Misi. So, yun nga. So, ang sinasabi natin dito, magandang idea yung sinabi niya kasi si Mabrikahan Misi po kasi nag-request ng trade kay Boss Al Francis. Ang sabi po ni Boss Al Francis, Chua, it's up to you. So, ngayon, nasa trading block na siya officially. So, ngayon, we all know that alam natin na ang kailangan ng Barangay Ginebra is a legit big man. So, and yun nga, napapansin natin na yung mga actions ni Greg Slaughter papunta sa Ginebra is mukhang nagpaparamdam siya sa Barangay Ginebra. And it's a good idea din na matrade itong si Ann Misi kay Greg Slaughter. Pero kung titingnan natin mabuti, yes, masosolve ng Ginebra ang kanilang problema sa frontline ngayong kung matetrade si Greg Slaughter kay Mabrikahan Misi. Pero si Greg Slaughter po kasi is hindi na pabata, kundi around 37 years old na rin si Greg Slaughter. And he's still good for 2 to 3 years makapaglaro. Then at the same time, we all know that aging na rin to si Japet Aguilar. So good for 2 to 3 years din siya. So yung gagawin po kasi ng Ginebra dyan is ay possible parang band-aid solution lang ng ilang years. With this trade idea, this really makes sense. Again, this is not to prejudge Terra Firma's future. So ang sinasabi lang po natin, kung sakasakali po, di po ba ang parang projected first overall round ay possible si Quintin Meliora Brown, for example lang po ito. So though hindi natin alam kung ano yung pinaplano po ni QMB. So pero kung sakasakali na pumayag at na-approve yung trade na yan, so let's say Mabrikahan Misi plus future pick second round ng Ginebra, or let's say 1-on-1 at pumayag ang PBA. So, makukuha ng Ginebra yung first pick ng Terra Firma. So, masisecure nila yung first round ng 2026. Though, sabi ng iba, wala daw pong trade ng 2026. Pero, let's say, sabihin na natin meron ng 2026. So, as early as now, so wala pa siyang masyadong value yung first overall first round ng kung sino man yun. Kasi wala pa nga, kumbaga, wala pa nga kasiguruhan kung sino magpapadraft ng 2026. Even Quintin Meliora Brown is not so sure kasi ang priority niya is sa ibang bansa maglaro. So, and yung mga great amateur player natin at saka yung mga galing na collegiate player, they're looking forward to play an international competition. Kasi yung salary wise, diba, yan yun.
So, kaya wala pang kasiguruhan. So, yun yung mga tinitingnan nila as an option. So, so if the trade will happen, so ito yung kagandahan nito. Let's say, granted na na-approve. So, ang kagandahan po nito, dyan po pwedeng umentra na si Boss Al Francis Chua at si Coach Tim Cone. Why? Kasi UMB is part of Gilas Pilipinas. So, magkakaroon sila ng interaction. So, ang advantage ngayon ni Boss Al at saka ni Coach Tim Cone, makakausap at mako-convince nila ngayon si Quintin Meliora Brown, and kung salary-wise ang pinag-uusapan, pwede na nilang, kumbaga, i-discuss yan. So, let's say, for example, May 2026 draft pick. Ang mangyayari po dyan ay magpapadrop na si Quintin Meliora Brown kasi secured na ng Ginebra ang first pick. So, doon sa trade na yan ay kumbaga makukuha talaga ng Ginebra si Quintin Meliora Brown at magiging future center itong future ng Ginebra to. Kasi he is just like 24 or 25 years old, and ito yung magiging future ng Barangay Ginebra. And napakagandang trade po niyan kung tutuusin. At the same time, win-win situation para sa Ginebra. Imagine, si Maverick Hanmisi po ay nakuha lang ng Ginebra sa free agency market. Wala silang binitawan na kahit sino mang player. Now, Maverick Hanmisi is aging, tapos makakakuha, kumbaga, maiko-convert po pa si Maverick Hanmisi eventually sa isang first future draft pick. So, sino ang hindi magsasabing win-win situation to para sa Barangay Ginebra? So, again, hindi po ito para sabihing greedy yung Ginebra pagdating sa star player. So, though may mga history, pero ang tinitingnan, winilook forward po kasi natin dyan is yung future ng Barangay Ginebra. And UMB is a future big man na maaari din mag-dominate. So, of course, it's a different thing kung si Kai Soto naman ay papasok din sa draft. Pero, hindi natin sure yan kasi ang nilulook forward ni Kai Soto is NBA. Pero ganun pa man ay yun nga, napakagandang idea at hopefully itong idea na to ay mag-materialize, and of course pabor yan sa Barangay Ginebra. And QMB though nakita naman natin yung kanyang kakayahan sa defense, yung aggressiveness ni Quintin Meliora Brown, so hindi po natin binibigyan ng hype si QMB. Of course may mga weaknesses sa mga players, pero nung time na yan kung papasok siya, maaaring yan yung isa sa mga kadepensa kay Junmar Fajardo. So imagine, Junmar Fajardo is sensational. So he's looking for his 10th season MVP. Pero kapag nandyan na si Quintin Meliora Brown, na kung sa Ginebra man siya mapupunta, kung sakasakali, ay he's a 16 guy, diba? 265 pounds, mahaba yung wingspan niya. So, imagine, yun yung kagandahan nun. So, of course, lahat ng yan ay theory pa lang. So, kumbaga, hindi trade idea nga po yan. And, yun. At, sa tingin nyo guys, ano ang sa palagay nyo? Ito po bang si Quintin Meliora Brown, kung sakaling magiging first pick, makakasabay ba siya kay Junmar Fajardo? Mas-stop ba niya yung season MVP ni Junmar Fajardo? So, yan yun. And at the same time, kung sakasakali, let's say, hindi mag-materialize, let's say, si QMB hindi magpa-drop, ano ang kagandahan yan? So, ang kagandahan yan, first pick pa rin ng round ng Ginebra. So, makakakuha siya ng best talent. Katulad dati nitong draft pick na to, ng 2025. Best talent, di ba? Si Juan Gomez de Llano. So, yun ang sayang, di ba? So, imagine, nakuha ng Converge. So, first game, triple-double. So, at nakita natin yung pagiging veteran ni Juan Gomez de Llano. And yan yung sayang ng Phoenix, kumbaga pinakawalan ng Phoenix. So, pero ganun pa man, yun yung isa sa mga sinasabi natin na best talent na pwede makuha if in case na hindi magpa-drop yung prospect ng Barangay Ginebra. So, yun lang muna for today's video, at maraming salamat again kay Mr. Racy Casella. Doon po sa iba natin mga kabarangay, so mag-comment lang po kayo, at pag yan po ibinabasa ko lahat, at kung sakasakali po ay makakuha tayo ng great idea, so i-content din po natin. So again, ako po ang inyong pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. Mabuhay kayo lahat. Peace.